Mga teknolohiya, kaalaman at kasanayan para sa mga negosyante ang tampok po sa 18th Philippine Food Expo 2026 na layong paunlarin ang food industry. Balitang hatid ni Darlene Cai. Ang umiiral ngayong krisis, malaking hamon sa kabuhayan ng mga gaya ni Leslie na gumagawa at nagbebenta ng mga kakanin sa Calamba, Laguna. Kaya raw sumali siya sa Philippine Food Expo para maipakilala ang kanyang mga produkto sa mas maraming tao. Ang gusto po talaga namin dito is makakuha kami ng mga, especially yung mga talagang tatangkilik ng product namin, ma'am. Yung magugustuhan po yung product namin kung ano po yung aming sinesell. Nagbukas sa World Trade Center sa Pasay ang 18th Philippine Food Expo. Nasa 300 exhibitors ang kalahok. Pupunta dito si Angela at Joanna na magkaibigang may negosyong baked goods. Definitely it's a big thing kasi you get connections and you get to have a feel of what's out there. Tampok din ang mga supplier ng mga produkto at teknolohiya sa food industry tulad ni Jan na nagbebenta ng packaging materials. We're hoping for more clients pa po na ma-achieve natin and support local. Lalo ngayon sa crisis natin, so we do have a option po para makakuha po sila ng best costing. Dito nga raw nakahanap si Angela ng supplier ng frozen calamansi juice para sa kanyang bake shop. You're forming a network of suppliers, business people like me, and I guess if you support them, parang iikot lang yung energies. May exhibitors din mula abroad gaya ng Malaysia, India, Vietnam, South Korea, Brazil, Japan at China. Sakto raw sa tema ng Food Expo 2026 na Feast of Philippine Flavors to the World. Maraming mga produkto na yung bago na na-promote natin. At the same time, yung mga dati namang mga produkto na kilala na na-export na natin, kailangan talagang tuloy-tuloy ang natin, ang suporta. Hindi lang para sa pagpapakilala ng produkto ang Philippine Food Expo dahil layon din itong bigyan ng espasyo yung mga nasa food industry para magkaroon ng mga karagdagang kaalaman at kasanayan na magagamit nila sa kanilang mga negosyo at propesyon. Narito ang Industrial Technology Development Institute ng Department of Science and Technology para magturo ng iba't ibang teknolohiya sa food business. Kunyari meron po silang mga pangangailangan na related sa mga food testing, maaari po matulungan ng aming institute ang kanilang business para dun sa mga testing na kinakailangan nila. For example, pag kailangan po nila mag-apply for mga FDA certifications. Mahalaga raw ang dagdag kaalaman mula sa mga eksperto lalo sa gitna ng krisis. Meron din tayo mga technological breakthroughs that we will be handled by the Department of Science and Technology. Ang Department of Agriculture ay meron ding tinatawag na investment forum. We really hope that we can ignite and fuel the economy, especially at this time. Darlene Cai, nagbabalita para sa GMA News.